Hello, Hello, G. I'm Edward. And I'm Melanie. Andito po tayo ngayon sa Mayahay, Laguna. Welcome to our Japanese-inspired tiny home. Ang aming wabi-sabi house. Tara, Tara, pasok pasok tayo. tayo. Mahilig kasi ako sa mga simpleng bahay. Gusto ko brown lang, gray lang, saka may konting green. Talaga sobrang simple lang, hindi masyadong makinis. Hindi magarbo, ayoko na masyado elegante. The simpler the better para sa akin kasi. Hi, I'm Edward. May-ari ako ng isang construction firm sa Lancaster, Cavite. I'm Melanie, business owner, may-ari ng hardware. So, mahilig kami sa Naruto, sa One Piece. Kung makikita niyo yung entrance ng namin, ng gate, kung tawagin siya ng mga worker namin, parang Konoha. Sa Konoha, may village na ganyan ng entrance eh. Then, yung pool, para siyang Japanese onsen. Onsen meaning hot spring sa Japan. So, alam mo yun, uupo ka lang doon, tapos magbababad ka lang. Parang nasa Japan talaga yung dating. Mahahay Laguna kasi una-una sa lahat meron na kaming lote rito which is namana niya sa mother side. Hindi na namin kailangan bumili ng lote. So dito na kami nag-start na magpatayo. Hindi masyadong mahal ang lot dito eh. Kasi in-acquire din namin yung katabi eh, para lumaki pa. Yung lot size is 667 square meter. Pero yung bahay mismo is 70 square meter lang yung floor area. Then, meron kaming isang pond na puro isda siya. Kaya lang ngayon, hindi mo makikita yung isda kasi napakainit eh. Nandun sila sa ilalim para hindi ganun kainit yung tubig. Then, sa porch namin, pwede dyan magstay yung mga bisita. Pag inaantay kami habang kunyari tulog pa. Meron kami ritong eggshell na swing. So, ang tingin ko hindi man siya usual. So, nahirapan kami maghanap kasi gusto ko talaga walang kaparehas eh. Sa mall kasi nakikita mo halos same ng itsura eh. Yung door namin is movable siya. 4 na panel. Ang main purpose is para pag nagkaroon ng function, bubukas ko lang siya, extension siya ng living room, yung aming porch. Then, dito, customize pa rin yung mga sofa. Pero mukha lang siyang wood, pero ano siya metal. Then, pininturahan na lang namin para maging wood. High ceiling pa rin. Kasi pag mataas yung ceiling, nagmumukhang malaki. Kahit sobrang liit lang ng bahay. Pailaw, maganda. At saka gusto ko talaga open. Sabi ko nga, sobrang liit ng bahay, pero nagmumukhang malaki dahil tagusan yung tingin mo eh. Itong dining table namin, good for 5 lang. So, para siyang teppanyaki kung mapapansin nyo. Minus the pan, the griddle. So, ayan. Habang nagluluto ako, nag-aantay sila sa akin dyan. Parang teppanyaki style talaga na dining area na, ayun nga, may nagluluto sa harapan, nag-aantay sila. Then yung kitchen namin, sobrang liit lang talaga, pinagkasya lang namin. Nandiyan naman lahat eh. May pantry sa likod, nandun yung ref sa likod. Pag umakit ka, nandun yung room namin mga anak ko, kama-kama lang. Then, itili sila. Yung design naman, gusto nila talaga, one piece eh. So, yung wall, nagpa-customize ako ng one piece na wall decor. Meron po kaming toilet and bath para sa mga visitors. Then pagpasok nyo sa master's bedroom namin, meron kaming sariling bathroom na may bathtub. Sa wall ng bathtub namin, salamin eh. Pag Instagram, pag pinicturean ka, kita mo yung nature. Sa labas namin, is, nga, sabi ko kanina, para siyang Japanese onsen. Then, may mga kubo din para sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin na gusto mag-stay. Parang hindi sila sa loob ng bahay mag-stay, especially sa mga workers kasi sila talaga naghihirap dito eh. Just in case may birthday sila, gusto nila magbakasyon, gusto nila mag-unwind, pwede silang mag-stay dito. Kaya nga marami rin lamesa rin kasi mahilig rin sila mag-inom eh. May mga umbrella din kami dito. Pwede rin mag-inom dyan, pwede rin kumain. Just in case na parang may outing. Sa gilid ng bahay namin, may 8 na dogs. Malaki kasi aso namin eh.
So gusto ko talaga sila doon, yung mga aso namin mag-stay. Tahimik dito, wala masyadong maingay. At saka malaking gagalaan. Ang unique dito sa bahay namin is contrast siya sa modern architecture. Kasi pag modern architecture, kailangan polish siya, kailangan elegante, at saka refined. Dito sa amin, sobrang simple lang. Rustic nga eh. Tapos, hindi mo kailangan ng makinis, hindi mo kailangan ng makintab. Kung mapapansin nyo, puro matte siya eh. Ayun yung unique sa Wabi Sabi design. No? So, imperfections niya ang nagpapaganda sa kanya. Ayun yan. Finding beauty through imperfections. Ayun ang gusto ko sa bahay na to. Ang nahirapan kami dito kasi malayo kami sa highway eh. So, minsan nag-deliver ng buhangin dito, kabayo lang. So, hinahatak yung mga bakal ng mga kabayo. Then, pag nagpa-deliver kami ng materials, ang dami nagbababa ng materials kasi nga malayo yung highway. So, binababa lang namin dyan yung materials. So, then, pababa pa. Saka, isa pa, tapos, pangalawang challenge is yung mga workers namin. 3 months nung matayo yung structure, every Sunday na lang kami nag-construct. Kasi marami din kaming project sa Cavite eh. So, kung sino lang yung pumayag na pumasok, saka lang may gagawa. So, every Sunday lang yan. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa mga workers namin na matyaga na sinasacrifice yung day off nila para makagawa dito. So, kaya ayun yung reward nila. Pwede sila mag-swimming, pwede sila mag-stay. Kung may birthday sila, pwede sila magpunta. Ang favorite area ko dito sa property namin, yung master's bedroom. Kasi dito lang kami nagpapahinga eh. Sa Cavite, puro lang kami trabaho. So, ang gusto namin, once na nandito kami, magpapahinga na lang. Puro tulog lang. Puro tulog na lang. Ako yung garden. Gusto ko yung garden ko talaga eh. Kasi ako, wala naman ako experience sa landscaping. Pero tingin ko maganda yung kinalabasan ng garden. Ako lang nag-design. So talaga nakatutok ako nung ginagawa yung garden kasi ako gusto kong sako lalagay yung mga bato, yung mga halaman. So ako talaga nag-instruct sa mga worker kung saan ilalagay yung mga ano-ano. Masarap tumambay talaga dun kasi para nakakalma ng pakiramdam eh. Gusto ko siya talagang gawing dog farm. Masarap kasi pag nakatambay ka lang doon, tapos yung mga aso mo pag-gala-gala lang, lalo't malaki yung lote. Kahit mga 20 aso malagay ko dyan, masaya na ako. Dahil nga matte yung kulay niya, hindi siya makintab talaga. So pag nadumihan mo siya, mahirap i-maintain. Unlike ng mga may kintab na pintura, pupunasan mo lang. Ito, i-retouch mo talaga, ulitin mo. Kasi nga, madaling madumihan yung matte. Hindi siya kayang i-wipe talaga siya eh. Since sa construction, wala namang perfect na gawa. Sa tingin ko yung dapat ma-monitor namin, lalo na yung sa plumbing. Dapat nakabantay kami sa mga gumagawa para hindi siya uulitin. Ang advice ko lang sa kanila is kumuha sila ng magaling na architect or engineer or contractor. Kasi maraming manluloko ngayon na contractor eh. Lalo sa experience ko, may mga sinasaloko na project na tinakbuhan ng contractor, naubos na yung pera, hindi pa tapos yung bahay. So, ayun, yung mapagkakatiwala ang builder ng bahay ang kunin nyo at hindi yung kung sino yung mura lang. Kasi minsan, mura ito. Dito tayo magpagawa. Hindi ganun eh. Titingnan mo rin yung background eh. Kung mura ka tapos tatakbuhan ka naman, hindi naman tatapusin bahay mo, edi sayang yung pera mo. So dapat, hindi sila tumitingin sa presyo, dapat sa quality rin. Hindi lang sa presyo, dapat sa quality rin. Saka sa background check talaga eh. Madaming magaling lang magsalita, pero talagang takbuhin. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.